Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung rason kung bakit ang US, ang United States of America ay number one pa rin in terms of weapons, in terms of new weapons. Katulad na lamang dito sa laser beam or laser weapon. Ang China ay meron din yan, pero ang sa China ay aabot pa yata ng 5 minutes bago masunog yung target ng laser beam. Ibig sabihin, hindi ganong mainit yung laser ng China dahil nga China lang eh. Ang Amerika ay meron lamang 6 seconds. 6 seconds. Kapag natamaan nilang anumang drone or eroplano within 6 seconds ay masusunog na yung pyesa sa loob ng lumilipad na mga drones or eroplano at babagsak ito. Hindi katulad sa China. Kung narinig natin noon, ang Egypt ay bumili ng ganyan, ng laser beam sa China at sobrang galit ng Prince of Egypt dahil nga sa ang tagal-tagal bumagsak ng mga drone. Ang tagal eh. Halos 30 minutes daw bago nasunog ang mga drone at bago ito bumagsak. Kaya palpakis. Ngayon ay nag-ayuda daw ang ang China ay nagbigay daw ng mga laser beam sa Russia para i-testing sa gera kung gagana ba talaga ito. Nakakatawa naman itong China, no? Kopya ng kopya sa Amerika, tapos ang bagal-bagal ng laser na yan. Ang tagal-tagal bago mainit, bago iinit. Okay, so atin na panoorin ang bidyong ito, mga rason kung bakit US pa rin ang number one in terms of new weapons. Hollywood lied to you. Real lasers are scary because they are Boring, ha? no muzzle flash, no recoil, no smoke, no tracer rounds arcing toward the enemy. Just invisible infrared light, focused into a beam narrower than a pencil, traveling at 186,000 miles per second. The drone never sees it coming. The Houthi operator watching his video feed never gets a warning. The targeting computer locks the laser onto the drone's center mass. Helios fires. A 60-kilowatt beam converges on a spot smaller than a quarter. In less than 1 second, that spot heats to over 2,000 degrees Fahrenheit. Plastic melts. Carbon fiber softens. Aluminum Ayan, begins to glow. 3 seconds lang pala, oh. Sira na yung drone ng mga Houthis. Tested na sa na-testing ng Amerika ang kanilang Helios. Yun yung kanilang laser weapon na nakalagay sa barko. Tinesting nila sa pag-atake nila sa Houthis ng Yemen. At yung mga drone pala doon, tinira nila ng mga beam. Nasa 3 seconds lang. 1, 2, 3, ganyang katagal ay sunog na yung mga drones. Hindi katulad sa China na 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 100 eh, bago usok yung drone. Kaya yung prinsipe ng Egypt, galit na galit sa binili nila. Ang dami-dami pa naman. Galit na galit sa China eh, palpagis talaga. Anin mo sa gira yung matagal bago masunog yung target. Di ba tatamaan ka na ng drone? Napakawalang utak, di ba? Kasi kopya ng kopya eh. Gaya-gaya putumaya. Kaya ganyan talagang produkto ng China. Mukha lang yung pareho, pero ang laman noon hindi. Katulad sa mga eroplano. Yung B-2 Spirit Bomber ng Amerika, kinopya din ng China. Yung mga fighter jets na Raptor ng Amerika, kinopya din ng porma ng China. Pero ang laman noon, hindi nila nakopya. Ayan, so alam na natin na Chinese is the greatest imitator of the world. Okay, patuloy tayo dito sa video kung saan mga rason ito kung bakit number one pa rin ng Amerika. Dahil in terms of laser beams, ang Amerika ang nakaimbento ng mas mabilis ang epekto, mas mabilis makasunog ang laser beam ng Amerika kumpara sa ibang bansa na gumawa nito. The drone's sensor dome, made of cheap acrylic, cracks from thermal stress.
The camera lens inside warps. Light-sensitive chips overheat and short-circuit. Within 3 seconds, the Ayan, 3 drone is seconds lang. functionally blind. But Helios doesn't stop there. The beam stays locked on target. 4 seconds. 5. The drone's cheap plastic propeller blades start to deform from the heat. 6 seconds. The motor housing begins to melt. 7 seconds. Control surfaces warp. The drone doesn't explode. There's no fireball, no debris cloud. It simply stops responding to commands. The propeller keeps spinning for a moment, driven by momentum. Then the drone noses down, pitches forward, and falls like a bird with clipped wings, Ayan, so tumbling toward the yan ocean yung below. epekto ng laser beam ng Amerika. 3 seconds, sira na yung mga pyesa. 6 seconds, sunog na yung mga propeller at iba pang plastic materials ng mga drones. Kumpara natin sa China, sabi ko na nga ba ay aabot yata ng 6 minutes, 5 minutes bago usok yung mga drone. Kaya kung ganyan, naaabot ng 5 minutes, ay makarating na sa barko mo yung mga drone, di ba? Magkamikasi na yun. Kaya palpakis talaga tong China. Kasi ang China, nangungupya lang, kaya ganun yung kanilang mga produkto. Super palpak. Chinese pa naman, di ba? Mga palpakis talaga yan eh. Okay, patuloy tayo dito sa video. Nakalimutan ko ang may-ari ng video na ito. So, credits goes to the owner of this video. And thank you so much for the graphics of the video na atin na binigyan ng reaksyon. Project Meteor, high-power microwave. In our 2026 scenario, this is the weapon that changes everything. And Robertson is about to find out if Okano's gamble pays off. If Helios is a sniper rifle, Okay, so ito naman Meteor yung is a shotgun. tinatawag nila na high power microwave HPM. Ito yung pangalawang bagong weapon ng Amerika. Yung kanilang Helios na laser ay parang sniper yun, pinpoint talaga. Pero hindi niya pwedeng pagsabayin ang 50 drones or 100 drones. Hindi matira ng Helios na isang beses lang. Itong microwave, high power microwave or HPM ng Amerika ay parang times 100 the power of the Helios laser. Kasi kahit 100 na drones lumilipad, isang target lang ng isang parang pagsabog lang ng microwave, itong microwave na tawag nila, isang ganun lang, bagsak lahat ng mga drones. Napakagrabe ito. Amerika lang yata ang meron ito. Ito panoorin natin mga kart lover. A very large, very angry shotgun pointed at the sky. Instead of a focused laser beam burning one target, Meteor broadcasts a wide cone of electromagnetic radiation, invisible, silent, sweeping across a 60-degree arc of sky. Deep in the ship, Grabe. 4 massive Rolls-Royce gas turbines scream to life. The sound reverberates through the hull, a mechanical howl that drowns out every other noise. They aren't turning the propellers, they're dumping raw electrical power into massive capacitor banks. 12 Ito megawatts, grabe enough pala energy to itong power a to. city block. Apat na Now compressed generator into a single- Ayan, oh. 4 na generator mag-generate ng ilang voltahe ba to? Mag-generate siya ng napakalakas na voltahe, 12 megawatts. 12 megawatts na voltahe. And then, yan yung i-release ng microwave, super microwave na ito na armas. Parang pinalaki lang siya na laser eh. Ang laser lang, gumagamit siya ng light, di ba? Pero ang microwave ay parang shockwave lang, gumaganon lang eh. Cone. Conical shockwave. Tamaan yung maraming drones na lumilipad. Kahit 100 drones yan, tatamaan yan dahil conical yung nagaganyan, no? Yung wala namang sabog, pero sabihin natin yung pagsabog ng power ng microwave ay paganon. Kaya tatamaan talaga yung maraming drone. Isang putok lang bali ay bagsakan yung mga drones. Grabe. Wala nito ang China.
Kahit Russia wala, kahit Germany, kahit Japan wala, Amerika lang ang nauna nito. Okay, so patuloy tayo. Millisecond. The generators surge to maximum output. Deck lights flicker. The entire ship vibrates from the energy draw. Every sailor feels it in their bones. Meteor fires. Nothing visible happens. No flash, no beam, no tracer. Ayan, no? The ocean looks the same. The sky looks the same. But Pagsakan, 15 no? miles away, inside 53 Houthi drones, everything electronic just died. Here's what happened in the span of 1 second. The microwave pulse swept across the formation like an invisible wall. The radiation penetrated the drone's plastic and aluminum skin as if it wasn't there. Inside each drone, the electromagnetic energy induced electrical currents in every circuit, every wire, every trace on every circuit board. Voltage spiked, transistors fried, capacitors exploded in tiny pops, microprocessors cooked from the inside. GPS receivers went dark. Guidance computers crashed. Power regulators burned out. Camera feeds froze. Radio transmitters went silent. In Yemen, in a bunker 500 miles south, 53 control screens went black simultaneously. The operators frantically try to re-establish connection. Nothing. They check their equipment. Their radios work fine. Their computers are functioning. Ayan, so Every single drone just tested din vanished pala from ito. their Ganun pa rin. displays. Ginamit nila Back sa in the Red mga Sea. Houthis. Rob- Ang high power microwave. High power microwave, para palang electromagnetic lang yung ano. Merong radiation na gumagano, no? And then kahit marami yung mga drone sa unahan dahil sa conical or cone yung pag-spread ng magnetic pulse, ay sira daw yung mga pisa basta electronics eh. Kaya kahit anong bagay na mayroong electronics, masisira ng armas na ito ng Amerika. Grabe. Napakagaling ng inventor ng Amerika, mga kababayan. So wala, panis ang China kapag nagkagira ng World War III, panis talaga sila sa Amerika. Okay, so anong masasabi nyo dito sa bagong armas ng Amerika na nasa perfection na? Perfect state na ito at handang-handa na, ready to go. Pag-comment sa ating comment section, mga kart lover, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.